Hello, Sir Gino. Kumusta po? Redman Toys Raymond here. So, ito sir, unboxing and testing natin sir yung unit na order nyo, the WE Glock 17 4 Series T7 Airsoft Gas Blowback Pistol. Okay? Yan sir. Okay? So, what's in the box? So, meron siya kasamang parang backstrap. Okay. Actually, this is a beaver tail. Parang beaver tail siya. So, para siya sa thumb rest. Okay. Actually, aside from it being a thumb rest, ano rin siya, nag-iiba yung grip angle mo kapag ginamit mo to. Kasi kumakapal yung sa may likod. So, tendency, yung Glock kasi, okay, this is actually an information sa mga nakakapanood nito na hindi familiar sa baril. Ang Glock, pag pinapoint mo siya, pataas siya. Kaya, pagka normal yung pointing mo pagka kanyari may target, tinutok mo doon sa target, by default, mapapansin mo, nakatayo, nakataas yung Glock. Okay? Kaya, pagka gumagamit ng Glock, dapat medyo pinapoint mo pababa. Parang ginaganon mo siya. Para pumantay. Ganun siya. Hindi siya the same sa mga 1911 saka sa mga 2011, yung mga high kappa. Yung mga high kappa, pag point mo, diretso na siya. Yun yung difference. Okay? So ngayon, kapag ginamit mo to, mangyayari, ano siya, since parang kakapal yung sa may likod, para medyo yuyuko na yung Glock mo. Ganon yun. Yun yung isa sa mga purpose na to. Okay? Pero hindi ko sinasabing gamitin mo siya. Kasi medyo storbo din kasi. Kasi nga, pag nagkakasaka, tatama yung daliri mo dito. So, depende na lang sa diskarte ng tao. Depende sa tao. Okay? Kasi nga, meron din naman yung mga high kappa kasi, mas mataas kasi yung slide niya. Hindi siya katulad ng sa mga Glock na meron, ang tawag sa kanya is low bore axis. Mas mababa yung bore axis. Okay? So, medyo advanced yung sinasabi ko. Basta, pakinggan mo na lang. Okay? Try mo na lang i-memorize. Iintindihin. Okay? Pero explain ko. Okay? So, ito yung bore axis. Bore axis kasi, ibig sabihin, ito yung barrel. Okay? So, mas mababa yung bore axis, yung barrel, mas mababa, mas malapit siya sa kamay mo, mas malapit siya sa center, mas maganda. Yun yung dahilan kung bakit isa sa pinakamagandang barrel ang mga Glock. Kasi nga, ang mga Glock, ito yung may isa sa mga barrel na may pinakamababang bore axis. Okay, pero meron pang mas mababa dito. Like yung mga alien gun, pwede kang mag-google, alien gun, mababa yun, bore axis. Tapos meron din Archon, mababa din yung bore axis ng Archon. Okay, pero syempre minsan, reliability, and durability rin kasi minsan pinag-uusapan, saka practicality, mabilis ba siya mabili or something, yung price minsan, ganun. Kaya doon nagbe-base kung sumisikat yung barrel or hindi. Kasi yung mga Archon parang hindi yata sila sikat eh. Alien gun, napakamahal. Pwede may check. Parang isang alien gun yata, parang nasa 500,000 yata. Hindi ako sure. Pwede may check kung magkano yung presyo niya. Kaya hindi sila ganun kasikat kasi nga napakamahal nila. Unlike yung mga Glock, napakamura. Okay? So, ayun siya. Okay, so kaya mapapansin mo, ganyan. So, pagka kinabit mo yung backstrap, parang yung barrel mo, parang gaganon siya. So, pag nagpo-point ka, pag nag-point ako ng ganyan, ayan, nakikita ko, tumingin ako doon sa iron sight, mapapansin ko, yung iron sight nandito, di ba, yung nasa likod, nandito, tapos yung nasa harap, mas mataas. Hindi siya pantay. Ayan, pag pinoint ko, may target, pinoint ko doon ng ganyan, hindi siya pantay. So, nangyari, pag gumagamit ako ng Glock, kasi Glock shooter ako, pag gumagawak ako ng Glock, medyo binababa ko ng konti. Para pag-align ko ng ganun, pumapantay siya. So, medyo matagal na ako gumagamit ng Glock. Actually, nagsimula ako mag-airsoft, Glock na yung gamit ko. Kaya medyo sanay na ako. Parang pag point ako ng ganun, yun na talaga siya. Ayan. Okay. Pero, paminsan, pagdating sa tournament, sa competition, na parang, syempre, pagdating kasi sa competition, speed kasi yung pinag-uusapan. So, pag burot mo, pag tinutok mo ng gano'n, ayan, katulad na, pag tutok ko, lalo na pag mababa yung target, pag mababa. Kasi pag mataas naman yung target, for example, ganito, ganyan.
Kasi may kinalaman din kasi siya sa level. Yung sinasabi ko na point-point. Kasi pag yung target nandiyan kataas, ganyan, pinoint ko, yan, level siya. Nakapantay yung sights, yan, ganyan kataas. Pero pag binaba ko na, for example, ayan, binaba ko na, yan, hindi na siya pantay. So, kailangan igaganon ko siya para pumantay siya. Ganun. So, depende sa target. Eh, syempre, sa competition naman kasi, yung mga target nasa baba. Kaya, kailangan natin iganon. Para mas kinapapano, ma-bullseye siya. Mas aim. Ngayon, kapag hindi mo kasi ganoon, kailangan magka-compensate ka. Tatandaan mo kasi, na since nakaganon yung barrel, yung side picture mo, kailangan nandito sa ibabaw. Kasi, dyan mapupunta yung bala eh. Kasi nasa ibabaw siya eh. Parang ganun. So, yun na naman. Okay? So, yun. Pero na-practice lang din naman siya. Yan o. Kaya sanay na. So, pag natandaan mo na, pag natatandaan ko naman, nakukuha ko. Pero medyo, yun lang yung talaga isang drawback ng mga Glock. Okay? Pero kunwari, gumanong ka, pantay ito eh. Pumapantay ito eh. So, minor factor siya. But, yun yung isang, kapag ka meron ibang mga, paano ba? Siguro shooter or something, yun yung isang ano niya. Yun yung isang, parang medyo wide. Malaki yung grip angle. Yun yung natawag ng grip angle. Wide yung grip angle niya. Okay? So, ayun lang. Na-share ko lang. Okay. So, to. Testingin na natin. Hindi. Wait lang. Adjustin ko lang muna. Hindi ko pala adjustin. Higpitan ko lang pala yung mga screw. Kasi minsan maluwag eh. So, pag maluwag, pag karga mo ng gas, yung isingaw. So, yan. Ito, hinigpitan natin konti. Yan, karga natin ng gas. Okay. So, yan. Pag maglalagay ka ng gas, konti lang nilagay mo. Just enough para lang doon sa BB na ilalagay mo sa kanya. Para every time na naglalagay ka ng BB, maglalagay ka ng gas. Maglalagay ka ng BB, maglalagay ka ng gas. Ganun yung cycle. Huwag mo hahayaan na maglalagay ka ng maraming gas, tapos sabay, tatansyahin mo na lang. Puro BB, di ba? Hindi siya okay eh. Mas okay talaga yung maglalagay ka ng konting BB, maglalagay ka ng konting gas. Meron akong video na pinakita ko dyan, parang 1 second data or 2 second na gas, parang 20 plus na BB na koto ko. Nagas ko. Kasi iba kasi nagtuturo na maglagay ng gas, parang 8 seconds yung turo nila eh. Okay? So, ayan, nalagyan na natin ng gas. Lagyan natin ng bala. Konti lang. Testingin lang naman natin yung FPS test lang. Eh, parang hindi masyadong malaspag yung unit mo, no? Okay. So, 2, 4, 6, 7. Okay, 7. Yan. So, always remember to keep your trigger finger out. Make sure that the muzzle, okay, so hold it as high as you can, okay? Make sure that the muzzle is always pointed at a safe direction, okay? So, sanayan lang siya. Pag nasanay ka kumako ng baril, magiging second nature na sa'yo. Tapos, yun nga, high as possible. Ganun siya. Right? So, ang mga baril kasi, parang extension mo yun eh. Ganun siya. So, hindi, yung iba kasi minsan parang bumibili ng baril, binibili nila yung forma. Ako kasi hindi. Dapat kasi parang bibili mo yung effectivity. Mga Glocks are, ano sila eh, ergonomic guns. So, masarap silang hawakan. Pag hinawakan mo, masarap gamitin. Alam mo yun, hindi sila bulky, hindi sila bulky. So, yun yung ano eh, yun yung purpose pagdating sa baril eh. Okay, hindi bibili ka ng, hindi katulad nung, di ba, meron ibang baril, Desert Eagle, laki-laki, di ba? Parang, ewan ko, F-50 caliber yun eh. So, pagdating sa airsoft, medyo nonsense yun, wala namang gumagamit na gano'n sa competition. Ano lang yun, parang may pagka-novelty item yun. So, parang bibili ka ng ganun, para lang, i-collect mo lang, para, meron akong Desert Eagle. Parang ganun. Pero, hindi siya okay gamitin. Okay, number one kasi syempre, pagka bumibili ka ng mga airsoft, parang training to eh. Stepping stone siya, para papunta ka sa tunay na baril. Parang ganun siya. So, kumbaga, pag ako, katulad ako, matagal na ako nag-airsoft, hindi na ako matatakot humawak ng tunay na baril. Sanay na ako, alam ko yung mga safety eh. So, kumbaga, parang, yung tinatanggal mo yung magazine, check mo yung chamber, kung may bala, naging second nature na siya. Hindi ka na makakadisgrasya ng tao kung sakasakali. Okay?
So, ayun yun. Alright? So, ayan. Pasok natin. So, lalakasan mo. Okay? Tandaan mo, kailangan malakas. Kasi nga, meron siyang magwell. Kasi nga, yung magwell, parang pinupush niya palabas eh, yung magazine. Okay? So, paglakas niya, pwede mo rin i-press to. Check mo dito. Ayan. Okay na ba? Teka. At natin yung... Ayan. Ayan. Pakita mo, pantay. Alright? So, teka lang. Ngayon, mag-iingat ka for the 4 series o kaya yung mga Gen 4, Gen 5 kasi medyo malapad kasi itong mag-release niya. Which is, actually, yan yung isa sa mga gusto ko sa kanya. Kaya, ang ginamit ko talaga sa competition ito at saka yung mga Gen 4 at Gen 5. Kasi nga, mabilis pindutin para mabilis mag-change mag. Okay? Yun nga lang, pag hindi ka maingat or pag kamali ka, baka accidentally, mapindot mo siya at biglang mahulog yung magazine. Okay, pero ako never ko na accidentally na press yan tapos nahulog yung magazine. So sa tagal-tagal ko na naglalaro, okay, never. Competition ako, never. Never ko siya napindot, nahulog. Hindi ko alam bakit. Basta never. So parang, kahit sabihin natin dalawang kamay na kahawakan ganyan, hindi ko na pa-press eh. For some reason, hindi ko na pa-press eh. Okay? Yung iba kasi, ito, share ko lang. Hindi ko alam eh, okay. Yung iba, sinasabi nila na pag kumahawak ng baril, diba, dalawa kamay mo, di ba? Okay. So, ito yung, ito yung strong hand, kasi right-handed ako, strong hand, okay. Tapos ito yung, parang weak hand mo, okay. So, meron sila sinatawag ng mga percentage. Kesyo, pero ako kasi talagang weak hand talaga siya. Okay, so, pag kumahawak to, hindi ko to kayang pigain. Ito, hinahawakan ko to, alalay lang talaga siya. Ang humahawak talaga dito sa baril is yung kanan ko. Ganun ako. So, hindi ko alam kung paano ginagawa ng ibang tao. Eh, ako kasi yung kamay ko, yung palad ko, hindi naman siya ganun kalaki. Alright? So, hirap ako na yung i-grip yung isang buong baril para pag bumabaril ka, hindi siya tumatalon. Okay? So, walang ganun sa akin. Sa akin talaga, it's more on sa right. So, ang sa akin, ang tip ko is exercise mo yung right, yung strong hand mo, palakasin mo. Kung meron kang mga wrist enhancer, mga ganyan, mag-gym ka or something, para lumakas yung grip mo. Strong hand pa rin talaga. Ito, assist lang kasi to. Kasi iba pa rin kasi yung isang kamay ka lang, gagalaw kasi yan eh. Kasi sa pag dalawang kamay ka, mas stable talaga siya. Ganun talaga siya. As in talagang pwedeng bullseye ka, tapos pwedeng isang butas na lang yung talagang sobra, mas accurate ka talaga pag dalawang kamay ka kaysa sa isang kamay lang. Ganun siya, kahit gaano ka pakalakas yung isang kamay mo. Okay? So, ayun. Okay, so, pagdating sa trigger, yung mga Glock, turo ko sa'yo, since beginner ka, hindi siya yung pagkakalabit mo bigla mong gaganunin lahat, Yung bang parang bibiglain mo, hindi. Gaganunin mo, hindi. Meron siyang parang tinatawag na wall. Okay, so ayan. So ito yung parang safety, yung color red. Kasi pag hindi mo nalagay dyan yung daliri mo, hindi mo na-press yan. Hindi mo makakalabit yan. So kailangan na to papasok dyan. Ayan, tinan mo. Okay? Ulitin ko. Okay. So ngayon, meron siya tinatawag na wall. Kaya tawag na ito yun. Pag lagay mo yung daliri mo dyan, Tapos, ito yan yung wall. Tapos, pag diniin ko pa yan, saka siya puputok. Ganun siya. So, actually, kahit sa tunay, ganun din. So, meron siyang slack. Tapos, pagdating sa likod, pag diniin mo pa, saka marirelease yung mga sear. Para dun sa striker. Okay? So, ayun. So, ngayon, nakalimutan ko kung may bala to o wala. So, ang gagawin ko is, mag-chamber check ako. Bubuksan ko yung side, titingnan ko kung may bala yung chamber. Makikita mo kasi. Wala. Okay. So, ito, inserting the magazine para matesting na natin. Tapos, lain ko na. Okay. So, ayun yung BB. Then, re-release ko lang. Okay. Tama ko lang. So, pwede mo siyang ikasa dito, pwedeng dito. Ikaw, bahala ka. Pwede rin naman pa ganun. Okay. So, tuturo ko sa mga iba-ibang klase. Iba kasi ganito eh. Ako kasi, parang medyo nasasanay na rin kasi ako dito. Pero, hindi talaga ako dyan nagkakasa. Kasi, dati, nagkasa ako dyan. At naman tong part na to.
Pagkas ako ng ganyan, naipit ako dyan, sa sugat. Okay? Kaya pag nag-lock talaga, nagkakasa dito, ganyan ako. Pag binunod ko yan, ganun ako. Sa tingin ko yun yung tamang way ng pagkasa. Okay? Bakit? Bakit yun yung way? Sabihin na lang natin, real life situation. Kinom yung baril mo, may kalaban dyan. Kinasa mo ng ganun. Nakatutok na sa kanya yung baril eh. Di ba? Mas mabilis. So, hindi katulad ng iba, kapag bumubunot, madaming kaarte, yung iba, ganun, yung iba kasi ganun kumasa. Tinutulak. Ang advantage naman ng pagtutulak, ito kukwento kasi ang tunay na baril, matigas. Matigas yung kasa ng tunay na baril, di ba? So yung iba, pag kumakasa talaga sila, pag ganun tinutulak nila, pag bunot nila, pag ganun sila kumasa. Kasi mas may puwersa yung pinupush, tsaka pinupush. Di ba? Kaysa sa yung isa, pag ganito kasi, ito yung nagpupush, ito yung nagpupull. Pull, push eh. Pull, ano siya eh? Pull, push. Gets mo? So, iba yung puwersa ng push, push. Mas mabilis. Gets mo? Pero sa akin kasi, ang concept ko, nandun yung kalaban eh. Pag yung ginanong ko, pwede ko na iputok kung doon yung kalaban eh. Di ba? Mabilis. Kasi yung gaganong ka, tapos itututok mo ba? Eh kung may baril yung kalaban mo, sabay kayong kumasa, sabay kayong bumunot. Kunyari ako yung, kunyari lang, ako yung nakaaway mo. Pag bunot ko ng gano'n, gano'n ako, binaril na kita. Ikaw, nakagano'n ka pa, itututok mo pa sa akin. Something like that. So, depende pa rin naman sa'yo kung paano mo pa-practicein yung pagkasa. Yung basta yung iba, kumakasa ng gano'n, maarte lang yun. Hindi ako naniniwala na gano'n. Kasi pwede kasing dumulas yan eh. So, pwede ka maipit. Okay? So, sa akin, the best pa rin talaga is yung pag gano'n. Ginaganon ko lang, kasi nga, kahit pa paano, ayan, nakita ko may bala na, lakasan na natin eh. Okay, so again, para lang, mas malapit. Kasi pag ganun, syempre, lumalayo yung baril sa akin eh, di ba? Ano pag ganyan, mas malapit. Ganun lang. Okay? Pero, I think the best way pa rin kasi talaga is ilahin mo dito. Hawakan mo itong mabuti. Ganun. Okay? So yun, may bala na to ah. Testingin na natin. So yun yung chronograph. Tok natin. Okay, so medyo malakas siya if you're not familiar. Pag nakikita mo yung video, marami nagsasabi actually, sir, lakas pala. Sa video, kala ko mahina lang. Pero medyo maingay siya, okay. So, it's 356.5 FPS, no? Pero actually, kasi nga, yung camera, malayo. Diba? Eh ako, malapit ako eh, kaya malakas. Yun din siya. So, hindi naman din siya ganun kalakas. Yung mga kapitbahay mo to the point na mabubulabog sila, hindi. Basta pag maglalaro ka, sa umaga ka lang maglaro. Huwag kang maglalaro sa gabi. 356.3. Okay. Blowback niya, okay naman. No? Consistent naman. Yun yung blowback. Blowback is yung ganun yung pag-cycle niya. Hindi siya recoil. Kasi hindi naman tutunay na baril. Yung recoil kasi usually parang dahil sa buga sa harap, tapos gumaganon. Yun yung recoil. So, sa kanya, blowback yung tawag sa ganun. Okay? So, ayan. Ay, teka lang. Nag-error siya kasi minsan lolo ko tong chrono ko. Teka lang. Ayan. 325.1. Hindi ko alam eh kung bakit eh. Basta, naglolo ko tong chrono ko eh. Hindi ko alam kung sobrang sensitive niya. Parang ganun. Kaya, may 12.1. Parang konti lang yung gas na pumasok kasi medyo mahina na yung blowback niya. .4. Medyo may singaw yung yung magazine mo. Yan, tumutunog na yun. Sa taas. Ayan. Pero yung mga ganito kasi, bakit ito yung magazine mo? Mali itong magazine mo. Mali ito. Hindi ito para dito eh.
Hindi na para dito. Buti na nakita ko. Pang MOS tong magazine mo. So, papalatan ko siya. Buti na napansin ko, no? Ayan, o. Buti na lang din nag-leak siya. Bakit kamali sila nang nilagay ng magazine dito, Abnormal tong mga to, Okay. So, same naman kasi yung mga magazine. Papalatan ko lang yung... Teka lang, kukuha tayo ng magazine. Ito. Tapos testingin natin ulit. Same lang naman kasi yung pinaka-body ng magazine. Ang difference lang naman is yung ilalim. Iba kasi yung base plate ng mga 4 series. Mas malaki. Yan, ito na. Okay, tama na to. First time nangyari to sa akin, actually, na mali yung MOS. First time, ngayon lang nangyari to. Ngayon lang kaya? Actually, never ako nag-check Baka may mga pinapadala na pala ako na no? So, doon sa mga makakapanood ng video, okay, na tong video na to, na nakapag-order sa akin, parang hindi naman siguro. Ang magazine ng gas route, okay, nakita niyo yung gas route, guys. Ganito yung gas route for Glock. Okay? Nang standard na, ng regular. So, kapag MOS, ganito. Ito, square. Square yung bilog niya, pansin mo. Yan. So, ito pang MOS to. Kasi, kung titingnan mo yan, rectangular to Ayan. Yung butas, di ba? Rectangular. So, dapat rectangular. Okay? So, yun. So, if ever na may nakuha kayo sa akin, tapos nakita nyo, pwede nyo papalit sa akin. Palatan natin yung upper. Ito lang naman papalatan dyan. Ito, ibabaw. Palatan yung ibabaw. Palatan natin. Okay? So, yun. Ngayon lang nangyari. Ngayon na encounter. Okay. So, ngayon, may posibilidad, mas malakas yung FPS ito pag tinesting natin. Kasi nga, mas eksakto yung butas. Okay, so, balik. Testing tayo ulit. Nandiyan natin, 6. Dami yata nalagay ko. Ilan ba to? 8 rounds. 8 shots. Okay. So, to. So, if ever na matutunan mong kalasin yung unit mo, pag ibabalik mo siya, tatandaan mo na kailangan ayusin mo tong spring na to. Okay. Ayan. Ganyan lang naman yan. Madali lang naman. Tapos, huwag mo siya hihilain dito. Okay? Kung mapapansin mo lang naman, kasi perfectly aligned Kaya napapasok ko agad. Walang kahirap-hirap. Pero, there are some cases kasi na wala sa pwesto itong spring, itong rod. Pinapapakita ko. Gagawin ko sa'yo. Kunwari, wala siya sa pwesto. Tapos, ilalagay ko. Sakto pa rin. Na-eksakto ko Basta meron kasi iba minsan, hindi siya eksakto. Kaya natin ko. Na-eksakto no? Ito. Yan. Ayaw. Yan, kita mo Tama, ipapush mo siya ngayon dito. Ayaw. Umeksakto. Pumasok siya. Yun. Kaya kailangan, dito mo siya pinupush. Kasi, may slot kasi yan So, pag hinila mo kasi tapos yung recoil spring guide nasa labas, masa-stuck yung baril. Kaya kailangan, pag nagpo-push ka, dito ka. Ayan. Okay? Tapos ganun mo. Ayan. Makita mo pantayan dito, saka din sa kabila. Alright. So, if ever naman gusto mo siyang kalasin, una-una gagawin mo is ikakasam mo muna siya para yung hammer na nasa likod maglalak. Okay, nakababa. Kasi pag nakaangat yun, hindi mo ito makakalas. So, bababa mo na ganun, so nakababa na yung hammer. Kasi bababa mo to dito, saka to.
Yan. So, isang ganun siya, gaganon mo lang. So, gagamitin mo itong dalawa. Bababa mo yan. So, mag-iingat ka kasi pwede kasi mahulog to kapag ano. So, mas maganda nakaganong pa, nakaside ka. Sawa ka mo siyang ganyan, yan, ganyan. Tapos, ito, slide mo lang. Okay? Ganun lang. Tapos ito, aangat na ulit yun. Kasi may spring yan eh. Okay? So, yan, ganyan. Tapos pag ibabalik mo na, pwede mo siya ibalik ng pag ganon dito, para may kanal ko dito yan. Pag ganyan. Pasok yan. Or, kung gusto mo dito, isang buo, dahan-dahan. Kung gusto mo, nakabaliktad ka, pwede din naman eh. Ganyan. Dahan-dahan mo siya, nakabaliktad yan. Kasi importante dito, focus ka dyan. Check mo yan. Keep your trigger finger off the trigger. Yan, narinig mo yun? Haba ng video natin, 26. Sabi mo kasi newbie ka eh. Eh, may time ako ngayon eh. Dinademo ko sa'yo. Okay? So, ito, testingin na natin para mapako na tong order mo. Okay. So, ayan, as usual, check natin. Okay, walang bala. Trigger, finger off the trigger. Alright? Check natin, chrono. Firing. 358. Hindi naman lumakas. Para mas lumakas ng konti yung blowback. Okay? Actually, mas malakas yung FPS, diba? Compared kanina. Mas malakas yung tunog. 354.7. Okay. 349.6. Okay na to. Puputo ka na lang. Makita mo. Ayan. Okay. So, yan. Nag-open na yung slide. Okay. So, kasi wala nang bala yung magazine. Removing. Okay. Tapos, kapag ibabalik mo yung slide, huwag mong ipapress dito. Okay. Pag ibabalik mo na siya, hilain mo siya. Okay. Hilain mo, tapos i-release. Kasi bababa naman yung ano yun. Tapos, hammer down. Ganun. Para mas safe na yung pistol. Kasi pag hindi mo siya hinammer down, example, yun, pinasok mo yung, ganyan, di ba? Walang bala. Ayan, walang bala. Pinasok mo. Puputok yan. Okay? Kasi nga, airsoft yan, hindi naman tunay na baril yan. Pag tunay na baril, syempre, pag walang bala, hindi puputok walang mangyayari, di ba? Pero ito kasi airsoft. So, kailangan, hammer down. So, kahit sa tunay na baril, actually, hinahammer down siya. Para, pag, kung sakasakali, parang safety. Yun siya. Okay? So, you have to practice that. Alright? So, ayun, Sir Gino, okay na tong unit mo. So, I'm going to pack it na. Tapos, dali ko na siya sa courier tomorrow. Okay? So, ayun, sir. Thank you for your order. Until next transaction na lang. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless po, sir. Bye-bye.